Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So ngayon inshallah, Aqidah. At tinatalakay pa rin natin yung Kitabut Tauhid. Yung sumunod na natukoy na hadith, man laqiya Allah la yushriku bihi shay'a dakhala al-jannata wa man laqiyahu yushriku bihi shay'a dakhala an-nar. Hadith ito na iniulat ni Imam Muslim. Sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sino man ang makaharap niya si Allah nang hindi siya nagtatambal kay Allah ng kahit ano, siya ay papasok sa paraiso. At sino man ang humarap kay Allah na siya ay nagtambal sa kanya ng kahit ano, siya ay papasok sa impyerno. So dito, pagpapakita ito na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, isa sa mga katangian niya yung pagiging jawami'ul kalim, na ang marami sa kanyang mga sinasabi, karamihan sa mga statement ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam napakaikli pero napakalawak at napakalalim ng kahulugan. Na dito, dalawang katotohanan ng tinukoy na sino mang makaharap niya si Allah, na hindi siya nagtambal ng anuman kay Allah, ay papasok sa paraiso. At sino mang makaharap niya si Allah, na nagtambal sa kanya ng anuman, ay papasok sa impyerno. Nang pagharap na ito kay Allah subhanahu wa ta'ala, syempre ito ay mangyayari sa araw ng paghuhukom. Mangyayari sa araw ng paghuhukom. Ibig sabihin, ang tao na kamatayan niya na siya ay nagtatambal kay Allah subhanahu wa ta'ala o hindi siya nagtauba mula sa shirk, siya ay papasok sa impyerno. At kung siya ay abutan ng kamatayan na siya ay nakapagtauba kay Allah sa shirk, insyaAllah ay papasok siya sa paraiso, lalong-lalo na kung tanggap ang kanyang pagbabalik loob, insyaAllah. At sa sinabi nga na ito, sinasabi ng mga scholar, kabilang dito ang Shirkun Asgar. Okay? Kabilang dito ang Shirkun Asgar. Ang mamatay na hindi nga siya nakapag-shirk, hindi siya sumamba sa iba paliban kay Allah, mamatay na hindi siya sumasamba sa rebulto, sa mga anghel, santo, ano paman, pero namatay siya na nagpapakitang tao, impyerno pa rin. Impyerno pa rin ang kanyang patutunguhan. O namatay siya na hindi sumasamba sa mga Diyos-Diyosan, pero namatay siya na naniniwala sa mga pangitain, mga pamahiin, impyerno pa rin. Dahil ang Shirkun Asgar ay shirk pa rin na may tuturing. Yun nga lang ang pinagkaiba nila, ang namatay na gumagawa ng Shirkun Akbar, mananatili sa impyerno habang panahon, pero yung mamatay na nakagawa ng Shirkun Asgar, maaari itong patawarin ni Allah sa kanya, insyaAllah, kung ito ay mapagdusahan na niya. Maaring sa libingan, maaring sa araw ng paghuhukom, maaring sa impyerno. Siyempre, hindi tayo pwedeng magbabaka sakali, kaya dapat na magbalik loob tayo palagi kay Allah subhanahu wa ta'ala. Sinabi nga rito, mama na laki Allahu mamata yakunu hadal lika. Anong ibig sabihin ng pakikipagharap na ito kay Allah? Kailan ito mangyayari? Wa malladhi yufiduhu an-nafi wa ma'alaqatu hadal hadith bilbab. Ano makukuhang aral dito at anong kinalaman ng hadith na ito sa kabanata na ito ng panganib sa shirk? Sa sinabi, ma'na laki Allahu o laki Allah, ma'na laki Allah, ang kahulugan ng pagtatagpo na ito kay Allah, pakikipagtagpo ni naman kay Allah, wajihuhu wa qabiluhu wa hadal lika'u yakunu yawmal qiyamah. Itong lika na tinutukoy dito, ito yung pagharap ng tao kay Allah. Ibig sabihin, literal na nakaharap siya kay Allah. Nasa harap niya si Allah at siya ay nasa harap ni Allah.
At ito ay mangyayari sa araw ng paghuhukom. Na ito yung araw na inilarawan sa Quran sa iba't ibang mga paraan. Halimbawa, tinukoy dito, Yawma Tublas Sarair. Sa araw na ito ay susubukan ng lahat ng mga inililihim. Ibig sabihin, tutuusin ang lahat ng mga inilihim. So walang maililihim kay Allah sa araw ng paghukom. At dahil doon, may tataguyod niya ang kumpletong katarungan. Dito sa mundo, hindi talaga natin may tataguyod ang ganap at perpektong katarungan dahil naglilihim ang mga tao. Hindi nila sinasabi ang totoo, kaya maraming mga kaso ang hindi na susolusyonan o hindi nahatulan ng makatarungan. Pero sa araw ng paghukom, wala nang maililihim kay Allah subhanahu wa ta'ala. At ang pagharap nga na ito ay sa araw nga ng paghuhukom. Wa yufidu an-nafi ithbatu daddal munaffi wa huwa at-tauhidu ay laqiyallaha muwahhidan. So dito sa hadith na ito, merong tinatawag na nafi o salungatan. Hindi naman contradiction, hindi sa kahulugan ng contradiction, kundi salungatan sa layunin ng balaga o pagpapahayag. Kumbaga, isa itong paraan ng, kumbaga sa English, literary technique para maipahayag o mabigyan ng emphasis ang isang konsepto o isang bagay. Napalagian si Allah, kahit sa Quran, binabanggit niya yung mga magkataliwas na bagay ng magkasunod para mas maintindihan ng tao ang mga bagay-bagay. Halimbawa niyan, ang tauhid, mauunawaan lamang natin ang tauhid kung maintindihan natin ang kabaligtaran nito, ang shirk. Yung gwapo, paano natin di-describe yung gwapo? Yung hindi pangit, di ba? O aning gwapo, hindi pangit. Aning pangit, hindi gwapo. So ganun natin siya malalaman. Aning mainit, yung hindi malamig, aning hindi malamig, aning hindi mainit, malamig. So ganung paraan, tinukoy dito yung nafi na yung magkataliwas na bagay ay tinukoy para mabigyan ng diin ng isa't isa. So ano ba yung tinukoy doon sa hadith, di ba? Sino mang makaharap niya si Allah na hindi siya nagtatambal kay Allah, papasok sa paraiso. At sino mang makaharap niya si Allah na nagtatambal siya kay Allah, papasok siya sa impyerno. So magkataliwas. Sa Quran, mapapansin niyo yan, na tuwin ang tinutukoy ni Allah subhanahu wa ta'ala, ang impyerno, ang mga susunod na talata doon ay tungkol na sa paraiso. Nabanggit na natin yan nung nakaraan, di ba? Halimbawa nga doon sa Suratun Naba, na inna jahannama kanat mirsada, tunay na ang impyerno ay lugar ng pananambang, pag-aambush. Ano yun? Hindi ko maalala pang aling aya, pero doon sa pang 31 na aya, tungkol na yun lahat sa paraiso. Inna lil muttaqina mafaza, tungkol na yun sa kalagayan ng tao doon sa paraiso. At ganyan din doon sa Suratul Dukhan, inna shajarataz zakum, tunay ng puro ng zakum, tungkol sa impyerno lahat-lahat. Pero doon sa mga huling aya, innal muttaqina fi maqamin amin, ang mga may takot kay Allah ay nasa lugar na ligtas, at yun yung paraiso. So magkasunod silang binanggit ni Allah para mas maintindihan ng tao yung mga bagay-bagay. Kaya tinukoy yung dalawang magkataliwas. Actually, hindi lang sa mga bagay na ito. Sa lahat ng bagay actually. So dito, binibigyang diin ang tauhid at ang panganib nito sa pamagitan ng pagbabanggit din ng tinatawag na yung shirk at yung pagpasok ng tao sa impyerno kapag nilabag nila ang tauhid. Wa alaqatul hadith bil babi annahu afada anna man mata musyrikan fahuwa min ahlin nari wa dalika yujab.
At ang kinalaman daw ng hadith na ito, sa kabanata na ito, tungkol sa panganib ng shirk, na ang hadith na ito ay nagpapatibay na sino mang mamatay na nagtatambal kay Allah subhanahu wa ta'ala, siya ay kabilang sa ahlun nar, mga mananahan sa impyerno, wadhalika yujab. At ang impyerno ay magiging obligado sa kanya. Magiging obligado sa kanya ang pagpasok sa impyerno. So dito, winakasan ni Sheikh Abdullah bin Jarillah al-Jarullah ang chapter 4 sa pamagitan ng pagtukoy dito na sinatawag na shiddatul khawfi minash-shirk. Ang matinding takot na marapat na meron ang tao laban sa shirk. Na hindi nga ito bagay na pwede nating maliitin o basta-basta lang. Nakatulad ng nangyayari nga sa mga tao, subhanallah, minamaliit nila ang mga pagtalakay sa tauhid, akida, inisip nila hindi mahalaga. Inisip nila hindi mahalaga. Katulad halimbawa, meron akong narinig na ustad, sabi niya na nasaktan daw siya doon sa sinabi ng isang estudyante niya. Tinanong daw siya, ano daw subject ngayon? Sabi niya, tauhid. Sabi ng estudyante, tauhid na naman, alam na namin yan. Alam na namin ang tauhid. At mapapansin nyo nga yan. Kahit sa ibang mga scholar, kapag ang topic niya, akida, tauhid, konti nanonood. Mga 5, 10, ganun. Pero pag topic niya, duwaya, 200, 300, 500, ang daming nanonood. Si tao mahilig sa mahilig sa kontrobersya. At ayaw nila yung mga basic. Samantalang napakahalaga ng basic. O magturo ka ng wudu, ganun din. Wudu na naman, alam na namin yan. Pero magturo ka ng yung mga controversial na na topic na kapag napakinggan nila, pwede nilang gamitin laban sa mga kalaban nila, laban sa mga kaaway nila. Mag-topic ka ng tungkol sa yung mga controversial na mga usapin, yun gustong-gusto nila. Pero ito mga basic na ito, ay hindi rin naman natin dapat minamaliit. Alalahanin natin, si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nanatili sila ng mas matagal sa Makkah kaysa sa Madina. Ilang taon siya nanatili sa Makkah? 13 years. Sa Madina, 10 taon lang. Kasi si Allah, binigyan niyang diin din, sabi ng mga scholar, hikmah dito na bibigyang diin ni Allah, ang kahalagahan ng pagkatuto sa mga pangunahing katuruan ng relihiyon. Sa 13 years na yon sa Makkah, may sala, oo. Pero yung fasting talaga, sa Madina na. Yung jihad, sa Madina. Yung zakah, sa Madina. Marami sa mga ahkam ang ipinatupad doon na sa Madina. Hindi sa Makkah. Kaya nga sa Makkah, ano-ano ba yung mga surah na ipinahayag doon sa Makkah? Karamihan sa mga surah na tumatalakay sa kaisahan ni Allah, tungkol sa paraiso, tungkol sa impyerno, sa Makkah siya ipinahayag. Lahat ng Juz Amma sa Makkah. Suratul Fatiha sa Makkah. At yung iba pang mga aya at surah. Pero yung mga surah tungkol sa mga ahkam, lahat yun ay sa Madina. So napakahalaga ng basic. Hindi natin pwedeng mamaliitin ang basic, alhamdulillah. So dito nga tungkol sa shiddatul khawfi minash-shirk, at ito yung panghuling pagtalakay sa chapter 4, kasi chapter 5, babud du'ai ila shahadati an la ilaha illallah, yung tungkol na ito sa pagsaksi na walang Diyos na marapat sambahin liban kay Allah. So dito sa chapter 4, yung panganib ng shirk. Udkur ma yustafadu min al-ayati wal ahadith al-madhkura fi hadal bab. Banggitin daw ang mga aral na makukuha mula sa mga aya at hadith na tinukoy sa kabanata na ito tungkol sa panganib ng shirk.
So si Sheikh meron siyang tinukoy na 8. Alhamdulillah. Yustafadu minha awalan al-khawfu min ash-shirk. Ang takot sa shirk, na dapat nating katakutan ang shirk. Nakatatakutan natin ang shirk unang-una dahil ito ay paglabag sa karapatan ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ang tao na nagmamahal kay Allah subhanahu wa ta'ala, ayaw niya na wawalang hiyain niya si Allah. O kahit sino. Kahit sinong tao na minamahal mo, halimbawa, ayaw mo na magagawan mo siya ng pinsala. Bawo, yung asawa mo, mahal mo, ayaw mo na yung asawa mo, magsiselos o magagalit. Ba't di ka nag-remit? So, ayaw mo yung masasaktan siya o makakaramdam siya ng hindi maganda sa iyo. O yung bibiruin mo siya, yung mapipikon siya, ayaw mo yun, di ba? Lalo na kay Allah. So kung minamahal natin, tunay nating minamahal si Allah, dito pa lang sa mundo, katatakutan natin na magagalit sa atin si Allah dahil syempre ang magiging resulta nito ay ang parusa ni Allah subhanahu wa ta'ala. So kaya natin kitatakutan ang shirk. At syempre ang shirk na ito, ang takot na ito sa shirk, ito ay takot na balanse. Ano ba yun? Yung Arabic ng takot, di ba, khuf? At ito'y inihalin tulad ng mga scholar sa anong hayop? Butiki? Ibon. So yung ibon, merong 2 pakpak. Yung isang pakpak niya, takot kay Allah. At yung isa ay raja, ang pag-asa kay Allah o pagmamahal. Sabihin na natin paghangad ng mabuti kay Allah. At syempre yung ulo ng ibon, yun ang mahabba o pagmamahal kay Allah. Ang ibon, lilipad lang ito kung pantay ang 2 pakpak nito, yung kanan at kaliwa. Kaya ang mananampalataya, dapat pantay ang kanyang takot at pag-asa kay Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi tayo katulad ng mga Kristiyano, mas matindi yung pag-asa nila kay Allah, hindi na sila natatakot kay Allah. Bahala sila manggahasa, magpakabading, magbisyo, kasi pinatawad na yung kasalanan nila, naipako na si Kristo para sa kasalanan nila. Nasobrahan na sila ng pag-asa. At syempre, meron din naman tao na nasobrahan naman ng takot kay Allah, na nawawalan na siya ng pag-asa sa habag ni Allah, o katulad ng mga Hudyo, na tinuring na nila si Allah bilang kanilang kaaway. Tinuring na nila si Allah bilang kaaway. Sa sobrang takot nila kay Allah. Sa balanse lang na pagmamahal at takot kay Allah. Thaniyan, pangalawa, anna riya'a minasyirkil asgar. Ang riya ay kabilang sa maliit na shirk. Ibig sabihin nito, hindi lang riya ang maliit na shirk. Meron pang iba. Yung paniniwala sa mga pamahiin, mga pangitain, shirkun asgar. Yung paniniwala o panunumpa sa ngalan ng iba paliban kay Allah, shirkun asgar. Ang pagsasabi ng salitang kung ito ay sa konteksto na ikaw ay, kumbaga, nagpapakita ng kakulangan sa paniniwala sa pagtatakda ni Allah, yun ay shirkun asgar. Yun ay shirkun asgar na may tuturing. So hindi lang riya ang shirkun asgar. At syempre, sa pangalawa na ito, pinagtitibay na ang riya ay shirk din. Kaya nga, doon sa hadith, ang unang mga tao na itatapon sa impyerno, yung nagsasadaka para sabihin ng mga tao na siya ay mapagbigay, yung nagbabasa ng Quran para sabihin ng mga tao na mahusay siya magbasa ng Quran, at yung nagjijihad para sabihin ng mga tao na siya ay matapang. So lahat yun ay gumagawa ng mga dakilang gawaing pagsamba, pero itatapon sila sa impyerno dahil ginawa nila ang gawaing pagsamba hindi para kay Allah, kundi para sa kaluguran ng tao. Kumbaga, naghangad sila ng gantimpala sa tao, hindi kay Allah. Na technically, ginawa nilang katambal ang tao, ginawa nilang katambal ni Allah ang mga tao. Yun ang riya. Yun, ganun ka mapanganib ang riya. Ito ay shirk din. Ikapupunta rin ito ng tao sa impyerno kung hindi siya
nagbalik loob kay Allah subhanahu wa ta'ala. At ang riya nga na tinutukoy dito na syirkun asgar ay ang riyaon yasir. Ano ibig sabihin ng yasir? Konting riya. Dahil yung matinding riya, hindi na yon syirkun asgar. Yun ay nifak, yun ay pagiging munafik. At ang munafik, nagsama-sama na sa kanila ang kufur, ang shirk, at iba pang mga kasalanan. Lahat-lahat. Kaya nga ang mga munafik, sila ay matatagpuan doon sa fiddarkil asfali minan nar, ang pinakamalalim na bahagi ng impyerno. Kasi sila na yung pinakamasamang tao. Sila yung pinakamasahol ng mga tao. At idagdag pa dyan yung kanilang panlilinlang sa mga mananampalataya, na nagpapakilala silang mananampalataya habang sila ay gumagawa ng mga pakana para mapahamak ang mga mananampalataya. Ipinapakita nila hayagan na nananampalataya sila pero inililihim nila ang kufur sa kanilang mga puso. Kaya tinatawag silang munafik. Ang salitang munafik, nanggagaling ito literally doon sa salitang nafak, hukay o butas. Kaya doon sa Saudi, di ba? Yung tulay, ang tawag, kubri. Pag tunnel, nafak. Pag tunnel o underground o ano ba ibang tawag doon? Basta yung kalsada na dumadaan sa ilalim, ang tawag nila doon ay nafak. Pangatlo, annahu akhwafu ma yakhafu minhu alas salihin. Si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pinakakinatatakutan niya sa mga mananampalataya ang riya. Kasi ang syirkun akbar, alam na ng tao yan. Wala naman sigurong gagong sasamba sa rebulto. Diba? Na alam niya na shirk yun, wala naman sigurong sasamba sa rebulto. O mag-aalay ng hayop sa rebulto. Pero, ang riya ay maaring magagawa ng tao sa pinakamabuting layunin, sa pinakamagandang layunin. Na inakala niya gumagawa siya ng mabuti, maaaring mangyaring ganun eh. Akala mo mabuti ang iyong ginagawa, pero mali pala. At dahil dito hindi mo napapansin na ikaw pala ay nagpapakitang tao na at ang iyong ginagawa ay riya. Sa ganitong dahilan, inilarawan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang riya na katulad ng itim na langgam sa itim na bato sa isang madilim na gabi. So, napaka-hirap siyang ma-detect. Kaya nga, inutusan tayo at tinuruan tayo ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na magdua laban dito. Allahumma inna na'udhu bika an nushrika bima la na'lam. O Allah, nagpapakupkup kami sa iyo na kami ay magtatambal sa iyo nang hindi namin nalalaman. Ganun yung riya. Kaya nga, lagi kong sinasabi, lalo na ngayon may social media, gabuhok na lang ang pagitan ng pagbabalita mo o pag-share mo ng pangaral o paghimok mo sa mga tao na gumawa ng kabutihan. Gabuhok na lang ang pinagkaiba ng mga ito sa riya. Konting-konti na lang. Kaya dapat binabantayan ng tao ang kanyang sarili laban sa riya. Na yun nga, lalo na ngayon nga, social media, parang doon na nasasatisfy yung natural na craving ng tao na siya ay mapansin o mapuri. Nasa ba nila sinasabi nga ng mga scholar, katulad nung nabanggit ko nung nakaraan, isa sa mga dahilan ko bakit mahirap paglabanan ng riya, dahil ang tao, normal sa tao na siya ay magiging katanggap-tanggap sa kanyang kapwa-tao. Katulad ng kung paano kinamumuhian niya na kamumuhian siya ng ibang tao. Sokdo lang, mag-ilusyon na lang siya na nagugustuhan siya ng mga tao. Mag-ilusyon, katulad ng mga politiko, pakiramdam nila gusto sila ng tao. O yung ibang mga tao na may problema na psychological, mga narcissist, mga megalomaniac, feeling nila gusto pa rin sila ng mga tao. So natural kasi sa tao na maghahangad siya na magustuhan siya ng ibang tao. Kaya nga yung mga kuffar, diba?
ang kuffar. Ang malaking bahagi ng buhay nila saan nila nilulustay o saan nila ginagamit? Sa pag-entertain sa sarili nila at sa pagsisikap na mapansin sila at magustuhan sila ng mga tao. Kaya mabenta ngayon yung TikTok, yung Reels sa FB, o Dub Smash, o kung ano-anong pinapatulan ng mga Muslim na sana meron pa silang ibang mas makabuluhan pa ng paggagamitan ng oras nila. Tapos may monetization pa na gagawa ka lang ng patawa, kikita ka pa. Sisikat ka, nakikita ka pa. So, dumoble yung fitna ng social media. So, dapat maingat tayo, insyaAllah. Pangapat, karbol jannah wan nar. O kurbol jannati wan nar, literal na sinasabi rito. Kung tutuusin, kung pagbabatayan natin yung ating mga ginagawa at sinasabi o pinaniniwalaan, napakalapit na ng impyerno at paraiso sa atin kung titingnan natin yung ating mga ginagawa at mga sinasabi. Kasi pag mamatay tayo, sandaling panahon na lang yun. Halimbawa, pag mamatay tayo, hindi naman na natin mararamdaman na lumilipas yung panahon kasi nandun tayo sa barzakh. Paggising natin, araw ng paghuhukom na. O maring matagal yung araw ng paghuhukom, pero doon pa lang ramdam na natin kung tayo ba ay mapupunta ng paraiso o impyerno. At doon pa nga lang sa barzakh, di ba? Ramdam na natin yung ilan sa mga biyaya na magmumula sa paraiso at ilan sa mga parusa sa impyerno. Doon pa lang ay meron na. At itong pagiging malapit ng tao sa paraiso o impyerno ay nakasalalay sa kanyang tauhid o pagsasabuhay niya sa kanyang tauhid o kaisahan ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya dapat maingat ang tao sa tauhid. Panglima, fadilatu man sallama minasyirk. Ang kainaman ng tao na ligtas mula sa shirk. Siyempre, mainam ang tao talaga, meron siyang kahigitan, superior ang tao na nailigtas niya ang kanyang sarili mula sa shirk. At ito naman talaga ang diwa ng pagiging Muslim. Ito ang diwa ng pagiging Muslim. Kaya kung may makikita kang Muslim na nakikipiesta o nakikibati pa, nakikipasko, New Year, may kita mo talaga sa kanila yung kakulangan nila sa tauhid at hindi nila na isa sa buhay ng maayos ang relihiyon na ito. Kahit anong pang gawin nila. Basta nakakagawa sila ng mga paglabag, may kita natin yung kakulangan sa kanilang tauhid wal iyadu billah. Kasi nga, ang Islam, anong kahulugan ng Islam? Al-istislamu lillahi bit tauhid wal inqiyadu lahu bit ta'a wal bara'atu minasyirki wa ahli. Ang pagsuko kay Allah sa pamagitan ng kanyang tauhid, pagsunod sa kanya sa pamagitan ng pagtalima, at kawalan ng kinalaman sa shirk, at kawalan ng kinalaman sa mga gumagawa ng shirk. So ito yung tunay na Islam. Hindi yung Muslim ka lang kasi Maranaw ka o Maguindanao ka o Tausug o ano paman. Hindi yun ang batayan o sukatan ng pagiging Muslim. Hindi rin balbas, hindi rin yung pananamit o yung pag maglakad ka, nakayuko ka. Hindi yun ang Islam. Ang Islam ito, itong apat na ito. Yung pagpapasakop kay Allah, pagsunod sa Kanya at kawalang kinalaman sa shirk at sa mga gumagawa nito. Mga gumagawa nito, ibig sabihin tao na wala ka rin kinalaman sa mga musyrikin. Okay? Kaya tingnan mo yung sarili mo. Sino ba yung mas kamahal-mahal sa'yo? Yung Muslim ba o yung kuffar? Baka mamaya mas mahal mo na yung kuffar kaysa sa Muslim. Kasi feeling mo mas nakikinabang ka sa kuffar kaysa sa Muslim o ano pa mang katulad nito. O baka mamaya mas mahal mo yung pusa. Tuwang-tuwa ka sa pusa, pero pag bakita mo kapatid mong Muslim, nakasimangot ka. Demonyo. Demonyo tingin mo. Demonyo tingin mo sa kapwa mo Muslim. Walang kinalaman yun. Joke yun Huwag nyo seryosohin. So dapat mas mahal ng tao, mas mahal ng Muslim ang kapwa niya Muslim. Mas mahal niya ang Muslim kaysa sa kuffar, syempre.
Mas mahal niya yung Muslim kaysa sa pusa, aso, o ano pa man. Pang-anim, syafaqatun Nabi sallallahu alaihi wasallam ala ummatihi fala khaira illa dallahum alayhi wala syarra illa hadarahum minhum. Ang pagmamahal ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kanyang pagmamalasakit sa ummah, na anumang bagay na mabuti, ito ay sinabi na sa atin ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, at anumang bagay na masama, binabalaan na tayo ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam laban dito. Pang-pito, anna da'wata ghayrallahi fima la yaqdiru alayhi illallahu syirkun akbar. Ang panalangin sa iba pa, liban kay Allah, ay syirkun akbar. At ang panalangin sa iba pa liban kay Allah sa anumang bagay na walang kakayanan dito, ang sino man liban pa kay Allah, na actually ang da'wa rito maaari itong may salin bilang paghiling. Ang hihilingin mong isang bagay sa sino man na walang makakagawa nito liban pa kay Allah ay shirk din. Bawo hiniling mo sa doktor na buhayin yung anak mo, shirk yun. Hilingin mo sa doktor na pagalingin yung sakit mo na hindi nagagaling, shirk yun. Hilingin mo yun kay Allah. Na buhayin niya yung patay. May mahal ka sa buhay na matay, kamamatay lang, hilingin mo kay Allah, pwede. Yung meron kang sakit na malubha na maaring mahirap gamutin, hilingin mo kay Allah na gumaling ka, pwede. Pero hilingin mo ito sa iba, yun ay shirk. At syempre, isingit natin dito yung natalakay natin nakaraan na maaring nalilingid sa maraming mga tao. Yung tinatawag na igasatul gaib, ang paghingi ng tulong sa tao na hindi mo naman kapiling, hindi mo direktang kausap, ay shirk. Okay? Nanood ako ng YouTube kahapon, pinanood ko yung mga video ni Miriam Defensor Santiago. Na-miss ko lang siya eh. Meron nag-comment, sabi niya, sayang si Miriam namatay. Pero yung legacy niya, tuloy-tuloy pa rin, yung katalinuhan niya, yung paano niya in-interpret yung batas, tuloy-tuloy pa rin, naiintindihan ng mga tao dahil sa mga video na to. Miriam, gabayan mo kami. Gabayan mo nawa ang nasyon, gabayan mo nawa ang bansang Pilipinas. Yun yung comment. Yun ay shirk. Bakit kayo hiling ng gabay sa taong namatay? At hindi lang yan nangyayari kay Miriam. Siyempre, di ba? Merong namatay. Tatay niya namatay. Tatay, gabayan mo kami. Ganito, ganyan. Tatay, ano bang tatama sa wedding? Mga ganon. Yun ay shirk din. At actually, yung ang sinabi ko nung nakaraan, yung expression na inay ko po, yun ay shirk. Kasi humihiling ka ng tulong sa nanay mo. Buhay pa yung nanay mo. Pero, dadapa ka, sumigaw ka, inay ko po. Yung nanay mo, nandun naman sa bahay mo. Hindi ka naman naririnig. Yung nanay mo, nandun sa probinsya. Hindi ka naman niya naririnig. Yun ay shirk. Yun ay shirk din. At pangwalo, an naman taba minadhambi kabla an yamuta, taballahu alayhi. Sino man ang magbalik loob sa anumang kasalanan, kahit shirk. Sino man ang magbalik loob sa anumang kasalanan, kahit shirk, bago pa siya mamatay, tatanggapin ni Allah ang kanyang pagbabalik loob at syempre patatawarin siya ni Allah, inshallah. So tutuloy natin ito pagtalakay natin sa Kitab at-Tauhid, sa yung next na chapter nga yung tungkol na sa La ilaha illallah. Inshallah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.